through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here.
together, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I'll be here, just as sure as seasons are made for change. Our lifetimes are made for years, and I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty, tell you all the things you are to me. I will be the one who gave you to me. I will be just as sure as seasons are made for change. Our lifetimes are made for years, 'cause I will be here. We'll be together forever, 'cause I will be here. I will be here. I will be
ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Kristo, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ngayon po naman ay mapapakinggan po natin ang pagkilala at pagbulita sa buhay ng ating kapatid na Erlinda Gloriani Cruz na mula po sa pamilya. Kapatid ng Jojo Pupi. Magandang araw po sa ating lahat. Ako ay pinsan ni Ate Linda sa pamilya ng Dimapilis. Isang may kuling kwento lang po para sa ating Ate Linda. Si Ate Linda po ay ang internet namin medyo malayo. Pero masasabi ko po na ako ay spoiled sa Ate Linda. Ay ako ay taga Bulacan. Marami pong pagkakataon kapag ako ay papasyal ng dito sa bayan. Lagi po ako nagpapaluto sa Ate Linda na sinaing na tulingan. Pagdating ko po dito, yun po aking kakainin. Ano man ang handaan dito, yung pong luto ng Ate Linda ang aking kinakain. At habang ako po ay kumakain, tatanungin pa niya kung ano ang aking gusto. Siyempre po, pagka may ulam na tulingan, ang sausawan ay kamatis na nilalamas ng bayasena. Yan po isang simpleng bagay na yan. Lagi ko maalala kay Ate Linda. Ngayon po ay siya ay nawala na. Ito po ang ating pagsasama ngayon, bagamat may kalungkutan. Kaya nagiging reunion po ito ng mga magkakamag-anak, magkakaibigan na bagamat siya'y nawala, tayo mga buhay nagkakasama-sama para sa kanya. Hindi po ba isang magandang paalala yun na bagamat siya'y nawala, tayo mga buhay ay nagkakasama kahit sa sandaling panahon o oras na siya'y iaatid natin sa kanyang huling hantungan. Kaya po, yung pong salita na minsan ay walang order. Para po sa akin, may order. Dahil po yung kabutihan at pagmamahal ni Ate Linda na ibigay lalong-lalo po sa akin po kapatid. May forever po yun sa akin puso. Yun lamang po at sa pangalan po ng Cruz, Gloriani at Dimapilis. Salamat po sa pagsama ninyo at paghatid kay Ate Linda sa huling hantungan. Maraming po. Thank you po, Kuya Jojo. Mula po sa kaibigan, kapatid na Luz Beltran.
mga kaibigan, lalo at higit sa aming batch 72, PWCI batch 72, sa anumang plano, siya ay naandyan. Magdang tumugon kung ano man ang mapapagkasuduan. Gano'n naman sa pamilya, siya ay nangunguna na kung ano man ang gagawin. Hindi natin mariringan siya na hindi niya kaya. Wala tayong maririnig sa kanya kung hindi sige. Gagawin natin. Siya ay isang uliran na kapatid. Uliran na tiyahin. Uliran din pamangkin. At sa aming batch, siya ay isang salamin na kung paano namin napapag-maintain ang magandang samahan, isa siya sa kaisa upang ang aming mga pagpaplano ay maisakatuparan kaagad. Sa simpleng ngiti lamang niya, alam namin na siya ay sumasang-ayon. Hindi namin siya naringgan na hindi natin kaya yan. Lahat kaya. Ang aming pagsasamahan na ito ay talagang maminis namin siya. Ipahintulad natin siya sa isang puso. Nag-evaporate. Pagamat ayaw pa niya. Kaya gano'n na lamang ang ginawa ng pamilya. Sige, laban. Mabuting ilaban natin yan. Pero tanging ang Panginoon lamang. Bagamat ayaw pa natin, at ayaw pa rin naman niya. Pero ang lahat tayo ay may takdang oras. Kahit sa anong paraan, ay tayo babalik sa ating Panginoon. Kaya naman, sa ating lahat, ipahintulad natin siya sa isang halaman na kung saan siya ay mahilig maghalaman. Mawawala ang halaman, subalit yung ating ininvest na pagod, hirap sa pagtatanim at pag-aalaga ay mananatili. Kaya gano'n din siya. Wala man siya physically, subalit sa oras na tayo ay magtitipon-tipon, ay maaalala natin siya. Kaya sa ating lahat na nandito, manatili nawa ang kabutihan loob, ang kabaitan ng ating mahal na si Linda. Maraming salamat. Ngayon po naman ay sa iglesia, katiin niya ang andalyo. Elder Liam Andalyo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Isang kagalakan po sa amin na po ay isa sa magsasalita para sa pagpaparangal sa ating kapatid na Linda. Akala ko ako sa kaibigan kasi classmate ko po yan ang kami mga bata. Pero anyway, para po sa bumubuo ng samahan ng kababaihan, yung pinararating po namin sa mga nagmamahal sa ating kapatid na Linda ang aming pawuso pakikirahan. Tunay mo na sabi nga ni Jojo at saka ng kapatid na Luz, napakasimple. Bagaman po si kapatid na Linda ay hindi kasi active ng ibang mga kababaihan, kitang-kita po namin kung gaano naman siya nagsiga na maging kabahagi ng iglesia ito. Kaya kalalakan po namin na ang kapatid na Linda ay isang musisipin. At doon po sa pwesto niyo, nung nakaplak na yun, yung pang-pertingan niya upo
Hindi kasi siyang kilala, yun mo ay laging nandoon sa pwestong yun. At noong lately na pareho na kaming balo, pinatawag ko ako, akala ko mag-pray kami dahil madalang siya magsimba. Di nagpunta ko ako sa kanila. Sabi ko, bakit? So, yung pala, may balot-balot siya sa akin na bagamat simpleng bagay, naalaala niya ako. Ang sabi ko, bakit madalang ka magsimba? Yun nga, meron daw po siyang sakit sa puso na hindi siya makatagal. Kapag yung nakaupo siya ng matagal, nakakaramdam siya ng pagkahilo. At naunawaan ko po yun. Ang kwento pa muna sa akin ay dapat siya ay nagkaroon na ng yung battery na ilalagay sa car, pero inuna nila yung kanyang husband at hindi na siya nagkalagay. Tunay na ang kasimplihan niya, nagkakasulit-guling sandali ng kanyang buhay ay ating mamamalas maging sa inyong mga patotoo. Kaya po muli, pinaabot namin ng aming taus-pusong pakikiramay buong bumubuo ng UCC Baylen, hindi lamang po sa samahan ng kababaihan. God bless po. Ngayon po naman ang paghahayak ng salita ng Diyos, tayo po lahat ang magsitayo sa inyong pastor. Mula po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 103, talatang 14 hanggang 17. Alam niya na alabok ang ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala ang kalalagas, nawawala ang pilito at pina, namamalas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa kanya may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Pinagpala tayo ng Panginoon na marinig natin ang kanyang mga salita.
No. Pakinggan po natin ang mensahe ng buhay mula kay ating pastor Marpa Harrison. Magandang hapon po sa inyong lahat. Puting-puti po ang kapaligiran. Parang tayo po ay nasa company ng mga saints. Ano po? Ngayong araw na ito. Dalawang beses na ito na tayo namumuti. Ano po? At tunay po na sa pangalan ng buong kapatiran ng UCCB Bailen ay pinapaabot ko po ang aming taus-pusong pakikiramay at panalangin ng kapayapaan at kaaliwan sa buong sambahayan ng ating pong kapatid na Erlinda Gloriani Cruz. Para naman po ako'y nagutom kanina doon sa narinig ko. Pinangat at saka kamatis. Alam mo, tayo kami mag-ulam mamaya noon pinangat at kamatis in memory of Ate Linda. At totoo po, talagang napakabuti ng Diyos kasi kahit sa panahon po ng kalungkutan, pamimigati, naalaala natin yung mga ganong bagay na nakakapagbigay po sa atin ng kagalakan. At totoo naman po na ang panahon ng pagpanaw ng ating mga mahal sa buhay ay mas matindi pa sa kahit anong reunion ng plan. Kasi ito po yung time ng pamamaalam. Ito po yung time na minsan pag meron tayong hindi nasabi sa yumaon, sinasabi natin as if naririnig pa rin tayo. Dahil gusto natin na ito'y makapagpaluwag sa ating kalooban. Napakarami pong pagkakataon na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon dahil tayo isang pamayanan na nagdadamayan sa isa't isa para atin pong maharap ang ganitong mga pagsubok ng buhay. Ang pagpanaw po ng mga mahal natin sa buhay ay itinuturing natin na great loss and sad occasion. Pero sa mga tao na ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa Panginoon, ito ay joyous occasion dahil sila ngayon ay nasa maluwalhating presensya na ng ating Panginoon. Yung ating kawalan ay pakinabang para sa kanila. Di ba ito ang nagiging dahilan din ng ating pagpapasalamat kahit sa gitna ng pamimighati? Dahil alam natin na ginapi ng ating Panginoon ang kamatayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito, nabago na ang kahulugan ng kamatayan. Sa atin ay pinagkatiwala natin ang ating tiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Mayroon pong isang nagsabi, si Sister Joanne Chittister, ang sabi niya, ang nasa sa kalooban ko, ang nasa sa kalooban ng aking pagkatao, ay nasusukat hindi ng mga bagay na aking na-accumulate, kundi ang yaman ng aking buhay ay nakadepende sa kung paano ko ginamit ang aking buhay. Hindi sa kung ano ang mga tinanggap ko, hindi sa kung ano ang aking pinagsikapan sa buhay na ito. At tunay nga po, kapag tayo nag-reflect sa buhay at kamatayan, hindi naman talaga natin alam. Kaya ang teksto sa atin ngayon, teksto natin ngayon ay pinaalalahanan tayo ng patungkol sa isang simbolismo ng abo. Kanina po yung mga nagparangal ay gumamit din ng mga simbolismo. Kapag po marami tayong inihakit sa huling hantungan, di ba parang nararamdaman natin na parang ready na yun tayo, ano po? Kasi nakakapagnilay tayo na isang araw, tayo rin ay papaanaw. Physically, mawawala ang ating mga hininga. Ano po? Pero mayroon tayong pag-asa na ang pagpanaw natin sa buhay nito ay mayroong pangako na
ng kalubusan ng buhay, kakumpletohan ng buhay. Ito ay ang buhay na walang hanggan, na kaloob ng Panginoon sa atin na mga nagtitiwala sa Kanya. Sino po dito ang ready natin? Parang ako lang nakataas. Bababa ako lang ha. Ayan. Ang ako po ay nagpapaalaala sa atin na tayo ay sa abo ng ulan. Tayo ay sa abo din babalik. Pero, hindi lamang naman tayo simple abo, no? Tayo ay piniyayaan ng Panginoon ng buhay. Sinasabi sa aklat ng Genesis na hindi lamang tayo physical beings, kundi tayo ay living soul. Meron tayong kaloob-looban ng ating pagkatao na ito'y wangis ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa atin. Ang abo ay nagpapaalaala sa atin. Ang lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok, ay nagpapaalala sa atin na marapat natin harapin ang araw ng kamatayan at tanggapin na ang buhay natin dito sa lupa ay mayroong hangganan. Iisa ang uuwian, lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Bukod po sa binasa nating teksto sa aklat ng mga awit 103, ito po ay binanggit din sa aklat ng Ecclesiastes. Ecclesiastes 3:20, iisa ang kauuwian, lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. At sa awit 19:3, ang taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang banal na kasulatan po ay nagpapaalaala sa atin kung sakaling ating nakakalimutan na tayo po ay mamamatay din. Katulad ng ating minamahal na kapatid na Atilinda. Katulad ng si Eugene Peterson ay pumisita sa isang monasteryo. Habang papunta sila sa kainan, dumaan sila doon sa isang libingan at napansin niya na may bukas na puntod. Kaya magalang na nagtanong ang pastor na si Eugene Peterson kung mayroong pumanaw sa komunidad doon sa monasteryo. At ang sabi ay wala. Ang sinabi ng sumagot, ang puntod na ito ay para sa mga susunod na papanaw. Araw-araw habang papunta sila sa kainan, ang lahat ng mga monks sa monasteryong iyon ay dadaan sa bukas na puntod upang maalaala nila na ang bawat isa sa kanila ay maaaring ang susunod na ililibing. Pero bilang tao, tayo nananalangin na huwag muna sana, Lord, no? Huwag nawa, Lord, no? Kasi ang dami pa natin mga plano para sa ating mga buhay. Totoo nga, na mayroon lamang dalawang bagay sa buhay na ito na ayaw natin tingnan directly. Ang una, yung sikat ng araw. At ang pangalawa ay ang kamatayan. Ngunit, ang aking teksto ngayong hapon ito ay nagpapaalaala sa atin na kung hindi dahil sa Diyos, wala tayong buhay. Kaya bagaman ayaw natin tingnan ng direkta ang kamatayan, na ano naman ang pangako ng ating Panginoon. Na bilang mga nilikha ng Diyos, tayo hininga niya sa ilong, tayo nagkaroon ng buhay sa Genesis 2:7, at ang pag-asa natin, kung wala ang hininga ng Diyos na nagbibigay sa atin ang buhay, tayo po'y mga alabok lamang na nilayapak-yapak. Nagpapakita po ito na tayo bilang tao, pagkaman nilikha tayo sa wangis ng Diyos, tayo po ay nagkasala. Tayo naging makasalanan at tayo ay tinubos sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay na ating tinanggap mula sa Diyos, buhay na tinanggap ng ating pong kapatid na Linda sa loob ng 69 years, ay gift ng Diyos sa Kanya. At ang
buhay na mayroon tayo ngayon ay gift din ng Diyos sa atin. Ang buhay ng kapatid na Linda ay biyaya ng Diyos sa kanyang sambahayan. Wala man silang naging anak, ano po, pero napakaraming mga pamangkin na itinuring niyang anak at itinuring din siyang magulang. Tunay po na siya ay gift ng Panginoon sa inyong pamilya. At lahat ng naging contribution niya sa buhay ng mga tao nagkaroon siya ng kaugnayan maging sa iglesia. Kahit po sa akin, nagsabi rin ang Ate Linda na pastor, hindi ako regularly na makakasimba. Same po yung sinabi ng ating kapatid na Enya, na ang sabi niya ay may time na siya hinahapo. On behalf of Bautista, Dimapilis, Gloriani, and Cruz family, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa lahat ng suporta at panalangin ibinigay niyo sa akin. Simula pa rin siya sa ospital hanggang sa ngayon. Kasi ating yakin sa kanyang huling hanggang. Salamat din po sa mga tulong pinansyal na pinagulong niyo sa amin. At napakalaking bagay po ito. Napakalaking bagay po ang lahat nito. Masakit man po sa ating kalooban ang pagkawala ng kapatid na ating nila. Kaya kailangan po natin tanggapin. At Linda, hindi ka man namin nakita physically, personally, hindi ka na namin nakakausap at yung mga kawan natin. Pero nanarating ka sa aming puso. Linda, you are done but never be forgotten. Yun lang po.
Sorry, sometimes I look past you. There's no opening your eyes. It's a long sometimes it's sometimes so wise. You are my heart and my soul. Inspiration, just like your love songs. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone want to be? You are my heart and my soul, my inspiration, just like your love songs. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone want to Atin po inaanyayahan ang buong pamilya na pumalibot po kayo sa inyong minamahal para sa panalangin ng pagpapatatag. At tayo pong lahat ay magsitayo. Pag-isahin natin ang ating mga isip at puso, hindi lamang sa pagdadamayan sa isa't isa para sa mga minamahal ng ating kapatid na Linda, kundi sa pananalangin. O dakila namin Diyos na may hawak ng buhay ng ating pong kapatid na Linda. Nagbigay ng kabuluhan ng kanyang buhay sa mundo nito at tumawag sa kanya doon sa buhay na walang hanggan. Narito po kami, aming Diyos, isang malaking pamilya na patuloy na dumadalangin at umaasa na ang kapayapaan at ang kaaliwan ay inyong pinagkakaloob sa iyong mga anak na nagdadalamhati at nangangailangan ng mga ito. Minsan pa, O Diyos, ay patutunayan ninyo sa aming mga buhay at sa buhay ng mga minamahal ng aming kapatid na kayo ang Diyos ng simula at ng bagong pasimulan. Ngayon ay hindi na nila kasama ang kanilang minamahal. Sasamahan niyo ang bawat isa sa kanila na makapagsimulang muli. Sa inyong biyaya, sa inyong grasya, kami nagtitiwala na palalakasin niyo po, pagagaling niyo ang mga sugat ng kanilang mga puso, patatatagin ang kanilang mga pananampalataya at pagkatalaga sa inyo. Salamat sa buhay ng aming kapatid na nagbigay inspirasyon hindi lamang sa kanyang sambahayan, kundi sa bawat isa sa amin. Naway alalahanin palagi ito ng kanyang sambahayan, kanilang yung mga bakas na kanyang iniwan o aming Diyos ay mga bakas din ng kanilang susundan. Sa gabay, sa tulong, sa pangunguna.
mo, aming Panginoong Diyos. Nangako sa amin na kailanman hindi ninyo kami iiwan ni pinababayaan man. Ito po ang aming pag-asa, ito ang aming mga panalangin para sa buong sambahayan ng aming pong kapatid. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, amin pong ibinabalik sa inyo ang lahat ng pasasalamat, papuri.
Mga kapatid, sa paglalagak sa huling hantungan ng ating pong minamahal na kapatid na Linda, ay muli po nating binibigyan ng pagkakataon ang pamilya na magkaroon po tayo ng kaunting sandali. Mga kapatid, kay Kristo sa buong sambahayan, ating kundinggin ang mga talatang ito na wika rin ng ating Panginoong Jesucristo. Ako ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay. Ang nananalig sa akin bagamat mamamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay. Sapagkat ating nababatid na kapag ang tahanang panlupa na ating tinatahanan ay masira, mayroon tayong tahanang nagmula sa ating Diyos na ating manlilikha. Isang tahanang hindi ginawa ng kamay, walang hanggang sa kalangitan. Huwag kayong matakot, ako ang una at ang huli, at ang nabubuhay. Ako ay namatay, at narito ako ay nabubuhay magpakailanman. Sa kahabagan ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Panginoon at may lalang ng sangnilikha, may akda ng ating pong buhay. Ayon sa iyong dakilang kalooban at habag, minabuti mong tawagin sa iyong piling ang aming pong kapatid na si Erlinda Gloriani Cruz. Ngayon ay amin pong itinatalaga sa lupa ang kanyang katawan, lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok. Mga kapatid, mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila ay may pag-asa ng walang hanggang buhay. Mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga, wika ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal pagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Kung nais po ng sambahayan, maging ng ating pong mga kapatiran na magkaloob at magbasbas ng abong ito bilang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Aari po mula po sa pamilya. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Nagpapakumbabang hinihiling namin sa iyo
na ipadama mo ang iyong dakilang presensya sa aming mga kapatid upang lalo nilang madama ang iyong dakilang pag-ibig. Patunayan niyo po sa kanila na sa iyong piling ay may tunay na pag-asa at kapayapaan. Palakasin niyo po ang kanilang loob, maging ang kanilang pisikal na katawan upang mapagtagumpayan nila ang anumang pagsubok. Sa mga pagkakataong ito, O Diyos, maging ang mga kapatiran na naririto sa pakikipag-isa namin sa kanila, sa buong sambahayan ng aming mga kapatid, ay amin silang idinadalangin sa iyo, O Diyos na dakila. Patuloy niyo po silang kalingain, pagkalooban ng kapayapaan at ng kaaliwan. Sa aming pong paghahatid sa huling hantungan, ang aming pong kapatid na ito sa kanyang mga labi, ay itinataas po namin, Panginoon, ang aming mga daing sa iyo. Ganon din ay nais naming tanggapin ang pagpapala na nagbubuhat sa iyo. Gamitin niyo ang inyong abang lingkod upang ang bawat isa ay inyo nga pong puspusin. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang ating Diyos na manlilikha, manunubos, at Espiritong gabay. Amen. 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 Sa ating pong paghahatid sa huling hantungan ng ating minamahal, ay nais ko na ng pamilya na magkaroon ng huling pagsulya sa gabi. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Nakabukid magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyan matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan.
pababayaan.